Isa yung ganitong pangmeryendang pagkain nang hindi ko talaga pagsasawaan dahil bukod sa mga simple lang yung mga sangkap na kailangan ay madaling-madali lang talaga tong gawin at pwedeng-pwede mo pang i-stock lalo na ngayong pasukan. Kaya kung naghahanap ka ng recipe ng banana loaf bread na pwedeng pagkakitaan, moist at simple lang ang mga sangkap na kailangan, tara, umpisahan na natin. Una, kakailanganin natin dito ng saging na hinog. Mas mainam yung hinog na hinog sana para mas moist yung magagawa natin na banana loaf bread. So, meron tayo ditong lakatan na tumitimbang to ng nasa 550 grams mahigit. Then, pagkatapos natin to mabalatan, ay gagamit tayo ng tinidor para gamitin natin na pandurog dito sa ating saging. So, dito, hindi ko siya dudurugin ng todo kasi gusto ko may mga buo-buo na saging na malalasahan or matitikman kapag kinakain na natin yung banana loaf bread natin. Pwede rin kayong gumamit ng pang mashed potato mga manay. Hindi ko makita yung sa akin kaya gumamit na lang ako ng tinidor. At kapag ganito na yung nadurog natin na saging, ayan, may nakikita kayong buo-buo. So, sasamahan na natin to ng mga sangkap. Bali dito, gagamit tayo ng dalawang klase ng asukal. Dark brown sugar tsaka wash sugar. So, pagsasamahin natin yan para mas moist po yung ating magagawa. Pero kung halimbawa, wash sugar lang yung meron dyan sa bahay ninyo, pwede rin naman na ganun lahat. Or kung meron kayong dark brown sugar, pwede rin naman na yun lahat yung gamitin ninyo. Pero kung meron kayo ng dalawa na yan, mas mainam na pagsamahin ninyo para mas maganda po yung kalalabasan ng ating ibibake. So, ang gagawin natin, haluin lang natin. Ayan, pina-fold ko lang siya, yung paghalo ko. At yung mga sangkap neto, mga manay, hindi naman mahirap hanapin kasi simple lang yung mga kailangan nating sangkap para dito. At ewan ko ba, kahit hindi naman mga trentahin, kahit nung bata ako, isa to sa masarap kainin at isa to sa paborito ko. So, susundan na rin natin ang paglalagay ng 3 piraso ng itlog na ang sukat ay medium size lang yung nilagay ko rito. Pwede rin kayong gumamit ng large mga manay. So, haluin lang po natin ng ganyan. Then, habang hinahalo natin to, ay gagamit na ako rito ng wire whisk. Yan, para mamix ko ng maigi, lalo na yung sugar. Kasi kailangan din natin ang durugin na maigi yung egg na nilagay natin. Ayan. So, yung mga sangkap na pala na pinapakita ko sa inyo na lumalabas sa screen, yung mga sukat, naka into grams tayo mga manay. Pero kung magtatanong naman kayo na paano kapag gusto namin ay into measuring cups, meron ng Google mga manay. Hindi na mahirap yan gawin. So lahat ngayon madali na lang. Naglagay nga pala rin ako rito ng mga 50 grams ng raisins o pasas. Ito naman ay optional ha. Pwedeng meron, pwedeng wala. Kasi noon, ito naman talaga yung nilalagay sa banana. Then, naglagay din ako ng mga 1 teaspoon ng salt para pang-balance, hindi siya nakakaumay. So, huwag niyong kakalimutan na maglagay ng ganon. Then, isa-set aside muna natin to. Pagkatapos nun, sundan man natin ang paghahalo ng mga dry ingredients. So, kuha tayo ng isang malaking lagayan kasi dito natin ilalagay lahat. Bali dito, unahin natin ilagay yung ating all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng cake flour. Susundan na rin natin ang paglalagay ng baking powder. Maglalagay din tayo ng baking soda. Then, i-mix po natin. So, ganyan lang kadali. Kung meron kayong hand mixer mga manay, pwede rin nyo yun gamitin para mas madali yung trabaho ninyo. Pero sa akin, okay na yung ganito. Hindi naman kasi to totaling mahirap halu-haluin. So, naglagay ako ng pinaka-puwang sa gitna kasi doon natin ilalagay yung pinagsama-sama natin kanina. So, ilagay natin yan. Dahan-dahan na yan. Then, simutin nyo po ha. Kailangan nasisimot lahat ng mga sangkap kasi nakasukat nga yan. So, kailangan lahat magamit para maging tama yung kalalabasan at hindi tayo pumalpak. Then, kapag nilagay na natin yon ay dahan-dahan natin ihalo o pagsamasamahin yung dry and wet ingredients natin. Isa yung mga ganitong klase ng pagluluto or pagbibake mga manay na pwede nating kabanding yung mga bata. Bali dito, susundan na rin natin ang paglalagay ng canola oil. Maglalagay din pala tayo dito ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. So, pagsasama-samahin na natin yan habang hinahalo po natin ng dahan-dahan. At kailangan ng paghalo po, isama nyo yung mga gilid, pati rin po ang gitna para po naiwasan na merong buo-buo pa na harina na hindi nahalo para wala pong puti-puti kapag nakapag-bake tayo ng banana bread. Then, mix lang po natin.
Yung mga anak natin, pwede natin yan isama sa pagbibake, paggawa ng ganito para na-enjoy po nila. Banding na rin natin. At isa rin to sa iniisip natin mga manay dahil pasukan na, so kaway-kaway sa mga nanay na may anak na pumapasok ng pang-umaga, di ba? Minsan biglaan, ang hirap mag-isip ng pwede natin ipakain or ipambaon or isama sa pwede lang kainin habang nasa school. Eto po magandang gawin. Lalo na masarap at madali lang pong lutuin. So, halu-haluin lang po natin at yung mga nakikita ninyo na buo-buo, yan po yung saging. Kasi gusto nga natin is may mga bits or chunk para masarap talaga. Then, pagkatapos natin ma-mix, so gagamit tayo ng, ito yung gagamitin kong pinaka loop tray, mga manay or lupan. So, 6x3 yung sukat nito. Then, maglalagay ako ng mantika or pwede kayong gumamit ng margarine, then ibabrush po natin yan para po maiwasan na dumikit yung ating banana bread kapag naluto, madali po natin tanggalin sa ating pan. Bali dito sa ating recipe mga manay, saktong-sakto po itong 4 na pan. So wala tong labis, wala ding kulang. So hatiin po ninyo sa 4. At syempre, lagi ko naman tong sinasabi, kapag pambenta, mas mainam po na gumamit tayo ng timbangan para pare-parehas po ng bigat at dami ang nailalagay natin sa bawat pan. Para po kapag umalsa, wala pong naiiwan. Pantay po ang bawat alsa ng bawat isa, pero depende pa rin siguro yun sa oven kasi minsan nasa init din. So, pagkatapos natin maglagay dun sa ating mga pan, eto nga at kumuha na ako ng saging. Eto yung gagawin nating pang-design sa ibabaw. So, ikakat lang natin to ng manipis, gaya ng nakikita ninyo, tanggalin nyo yung mga sungot-sungot na yan. Tapos, kung kaya nyo pang nipisan nyo mga manay, ganyan yung ginagawa ko. So, okay lang yan kung nagka-crack, magdidikit din yan kapag nilagay natin dun sa pinakaibabaw. So, ginagawa natin to pang design or pwede naman din na bilog-bilog. So, kayo na po yung bahala ha. Pang toppings lang naman natin to. Pwede rin kayong gumamit ng mga chocolate chips, pwedeng roasted nuts, or almonds. So, bali ganito yung magiging style. Then, dahan-dahan natin yan ipatong sa ibabaw. Pag nilagay na natin to sa ibabaw mga manay, diretso na po rin natin to isasalang sa oven natin na ang init po ay nasa 160 to 170 Celsius ang init. Then, ibibake po natin to ng mga at least 45 to 60 minutes or mag-add kayo ng ilang minuto kapag tingin nyo ay kulang pa. Ayan, may presyo pa yung pan natin. 65 pesos, charis. So, yan, makalipas yung ilang minuto ng ating pagluluto. Diba, ang ganda ng alsa ng ating banana bread. So, isa to mga manay sa pwedeng-pwede nyo talagang pagkakitaan. At mas mainam, huwag nyo muna kagad tatanggalin ha. Sa pan, ipatong nyo po sa cooling rack. Then, hayaan nyo muna ng ilang minuto bago nyo yan mold. At dito nga nakita ninyo, natanggal ko na siya dun sa ating pan. So, palamigin nyo muna yan mga manay ha. Kasi kapag tinanggal nyo yun ng mainit-init pa, may tendency na magkadurog-durog yung inyong banana bread. So yan, eto mga manay, kung mapapansin nyo ang moist na neto, lalo na kapag kinabukasan, mas lalo tong nagmo-moist. Pwede nyo po itong ilagay sa freezer para mas mapatagal. Tumatagal po ito ng 1 buwan mahigit. Basta bago po ninyo ilagay doon, kailangan palamigin, then ibalot ng cling wrap. At kapag ilalagay naman sa chiller, tumatagal siya ng 7 days or higit pa, basta ibalot po ng cling wrap. Huwag pong ibabalot din ng cling wrap na mainit pa. Kailangan na palamig po talaga ng maayos para naiwasan po na amagin yung ating banana bread. Sa lasa, saktong-sakto yung tamis, talagang mas gusto ko to kasi walang chocolate chips. Mas bet ko to kasi hindi siya nakakaumay. So, yan mga manay. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Marami na akong recipe ng banana bread na pwede nyong itry. So, kayo na po yung mamili. At muli ako ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo.